3 months enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Band of brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. 7 araw na ang nakalipas mula nang malaman ng buong Pilipinas ang tungkol sa pagkawala ni Rene Baterbonia at Divine Adilis sa Aurora. 7 araw ng pagluluksa. 7 araw ng mga tanong. 7 araw ng paghihintay ng mga pamilya na nawalan ng kanilang mga anak. At sa loob ng 7 araw na iyon, ang mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles ay hindi nagpakita. Hindi sa investigasyon, hindi sa mga pamilya, hindi sa publiko. Pero ngayon, nagsalita na ang CIDG at ang mga natuklasan nila ay nagbago ng buong kwento. Kasi hindi lang ito kwento ng isang drowning incident na resulta ng kapabayaan. Ang CIDG, ang Criminal Investigation and Detection Group, ay ngayon ay tinitignan ang posibilidad ng homicide, ng hazing, at ang 7 tao, 7 persons of interest, ay ngayon ay hindi na makakaalis ng bansa dahil sa isang lookout bulletin order na inilabas ng DOJ. Ito ang pinakabagong development sa kaso ng Ateneo drowning at ang mga detalyeng ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng lahat. Para maintindihan natin ang pinakabagong developments, kailangan muna nating i-recap kung ano ang nangyari. Noong Hunyo 8, 2026, sa Dipaculao, Aurora, ang Ateneo Blue Eagles ay nasa isang tinatawag nilang team building at training camp. 2 batang atleta ang nawala sa dagat. Si Rene Claire Baterbonia, 19 years old, MVP ng palarong pambansa, gold medalist ng Asian School Games, bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles. 4 na araw lang matapos opisyal siyang sumali sa team, si Divine Adoyle, 21 years old, Nigerian foreign student athlete. Nakapaglaro na para sa Ateneo sa UAAP Season 88. 2 buhay, 2 pamilya na nagluluksa. At sa simula, sinabi ng lokal na pulisya sa Aurora na mukhang aksidente lang ito, walang foul play. Pero hindi natanggap ng publiko ang simpleng paliwanag na iyon. Hindi natanggap ng mga pamilya. Hindi natanggap ng milyon-milyong Pilipino na nanonood at nagtatanong, bakit pinapalangoy ang mga basketball players sa dagat? Bakit walang lifeguard? Bakit walang rescue team? Bakit walang safety measures para sa isang aktibidad na isinasagawa sa dagat? At higit sa lahat, bakit ang coaching staff ay hindi nagpapakita? Kaya naman, pumasok na ang CIDG, ang Criminal Investigation and Detection Group. Hindi na ito simpleng investigasyon ng lokal na pulisya. Ang CIDG, na pinamumunuan ni Major General Robert Alexander Morico Ikalawa, ay nagsimulang tumingin sa kaso mula sa ibang anggulo. At ang anggulong iyon ay nagbago ng buong usapan. Ayon sa CIDG, ang mga angle na tinitignan nila ay ang paglabag sa Republic Act 11053, ang Anti-Hazing Act of 2018, at ang posibilidad ng homicide o hazing, hindi na aksidente, hindi na simpleng kapabayaan, kundi posibleng kriminal na kasalanan. Pero hindi pa doon natigil ang CIDG. Kasi nagsimula silang mag-assemble ng isang detalyadong timeline. Mula nang umalis si Rene Baterbonia sa Davao, hanggang sa huling sandali bago nangyari ang trahedya, bawat minuto, bawat CCTV footage, bawat cellphone message, ang CIDG ay nagtatayo ng isang larawan na unti-unting nagpapakita ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng drowning incident. At sa proseso ng pagtatayo ng larawang iyon, natuklasan nila ang 7 persons of interest, 7 tao na may obligasyon sa kaligtasan ng mga manlalaro, 7 tao na ngayon ay nasa ilalim ng matinding scrutiny. Kaya naman, noong Lunes, naglabas ang CIDG ng subpoena para sa 5 opisyal at coaches ng Ateneo Men's Basketball Team. Inutusan silang lumabas sa Camp Crame para magbigay ng kanilang mga testimonya. Lahat ay naghihintay. Ang mga pamilya ng mga biktima, ang publiko, ang buong basketball community. Inaasahan ng lahat na lalabas ang mga coaches.
para linawin ang nangyari. Para tulungan ang investigasyon, para ipakita na wala silang itinatago, pero alam mo na kung ano ang nangyari. Pero sa halip na lumabas, ang mga coaches ay hindi nagpakita. Isa lang ang lumabas, si M. Cola, ang athletics director ng Ateneo. Ang iba, kasama na si head coach Tab Baldwin, ay no-shows. At sa sandaling iyon, nagalit ang CIDG. Ayon mismo sa kanilang pahayag, hindi nila hahayaang gawing laruan ng mga makapangyarihang tao sa sports ang batas. At agad silang kumilos. Kaya naman, agad na humiling ang CIDG sa Department of Justice ng additional immigration lookout bulletin orders laban sa mga Ateneo coaches na hindi nagpakita. Lookout bulletin, ibig sabihin, hindi na sila makakaalis ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon. At ito ay particular na mahalaga para sa isang tao. Si Coach Tab Baldwin, isang New Zealand American, isang foreign national, na kung makakaalis ng Pilipinas, ay maaaring hindi na makabalik para harapin ang investigasyon. Ang lookout bulletin ay tinitiyak na hindi mangyayari iyon. At para sa pamilya ni Rene Baterbonia, iyon ay isang malaking hakbang patungo sa hustisya. Pero hindi pa doon natigil ang mga developments. Kasi sa gitna ng lahat ng ito, nagbitiw si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles at agad itong tinanggap ng universidad. At sa sandaling iyon, nagsimulang magtanong ang publiko ng mas malalim na mga tanong. Bakit ngayon? Bakit hindi siya nagpakita sa CIDG bago nagbitiw? Bakit tinanggap agad ng Ateneo ang kanyang resignation sa halip na hilingin sa kanya na harapin muna ang investigasyon? Ito ba ay isang pagkilala ng responsibilidad? O isang estratehiya para ilayo ang pangalan ng Ateneo sa mas malaking kasalanan? Kaya naman, nagsalita na rin ang NAPOLCOM, ang National Police Commission. Inutusan nila ang kanilang legal service na mag-file ng criminal case laban sa mga sangkot para sa paglabag ng RI 748, ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga inaresto. At nagsimula rin ang NAPOLCOM ng motu proprio investigation para sa oppression, misconduct, at conduct unbecoming. Pero hindi pa doon natigil ang investigasyon. Kasi natuklasan ng CIDG ang isa pang mahalagang detalye. Ang Ateneo basketball team ay hindi direktang pinamamahalaan ng universidad. Ito ay autonomous, hiwalay na pinapatakbo ng isang foundation. At ang nagpopondo sa foundation na iyon ay walang iba kundi ang Smart Communications. Pero heto ang parte ng kwentong ito na nagbibigay ng mas malaking larawan. Kasi ang CIDG ay nagsabi na mag-i-issue rin sila ng subpena para sa mga smart officials, isang giant telco company, na ngayon ay nahahatak sa investigasyon ng pagkamatay ng 2 batang atleta. Ang mga tanong na gustong sagutin ng CIDG ay malinaw. Sino ang nag-approve ng budget para sa training camp? Sino ang nag-organisa ng biyahe? Sino ang may final say sa mga aktibidad ng team? At higit sa lahat, sino ang dapat managot sa pagkamatay ni Rene at Divine? Kaya naman, ngayon, ang sitwasyon ay ganito. 7 persons of interest. Lahat ay nasa ilalim ng investigasyon ng CIDG. Lookout bulletin orders laban sa mga coaches na hindi nagpakita. Tab Baldwin, nagbitiw na, pero hindi pa niya nahaharap ang investigasyon. Smart Communications, inaanyayahan na rin ng CIDG para sa investigasyon. Ang Ateneo President na si Father Roberto Yap S.J. posibleng makatanggap din ng complaint para malaman kung alam ng administrasyon ang mga ganitong uri ng training camps. At ang pamilya ni Rene Baterbonia, sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Israelito Toron, ay determinadong labanan ito hanggang sa katapusan. Hindi nila hahayaang masakop ng pera at impluensya ang katotohanan. Hindi nila hahayaang maging basta-basta na lang ang pagkamatay ng kanilang anak. Ito ang pinakabagong estado ng investigasyon. Hindi na ito simpleng kwento ng isang drowning incident. Ito ay kwento ng isang sistema, ng isang coaching methodology na matagal nang may mga babala, ng mga taong may kapangyarihan na nag-iisip na hindi sila mananagot, ng isang pamilya na determinadong hanapin ang katotohanan kahit gaano kahirap ang laban, at ng isang bansa na nanonood
at hindi natatahimik. Ikaw na nanonood ngayon, alam mo kung paano ito naramdaman. Alam mo kung paano naramdaman ang galit sa isang sitwasyon na maari sana ay naiwasan. Alam mo kung paano naramdaman ang pagnanais na may managot. Hindi para sa revenge, kundi para sa hustisya, para sa pamilya ni Rene, para sa pamilya ni Divine, at para sa lahat ng batang atleta na deserve ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. Hindi lang sa loob ng court, kundi sa bawat training camp, sa bawat team building, sa bawat aktibidad na isinasagawa sa kanilang pangalan. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang CIDG investigasyon. Ito ay kwento ng kung paano ang mga taong may kapangyarihan sa loob ng isang prestihiyosong institusyon ay nag-iisip na hindi sila mananagot sa batas. Ang pinakamahalaga sa pinakabagong developments ay hindi ang lookout bulletin. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan ang mga coaches na dapat sana ay ang mga pinaka-interesado sa paglilinaw ng katotohanan ay ang mga pinakaayaw lumabas. At iyon ay nagpapakita ng isang bagay na mas malinaw kaysa sa kahit anong ebidensya. Kung malinis ang iyong konsyensya, hindi ka magtatago. Kaya habang patuloy ang investigasyon ng CIDG, habang naghihintay ang mga pamilya ni Rene at Divine ng hustisya, habang nanonood ang buong bansa, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang CIDG ay nagsabi na 7 persons of interest, posibleng homicide, posibleng hazing, lookout bulletin para sa mga coaches na hindi nagpakita. At isang giant telco company na ngayon ay nahahatak sa investigasyon. Ang sangang mga taong nag-iisip na ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang connection, ang kanilang pangalan ay sapat para protektahan sila mula sa kahihinatnan ng kanilang mga gawa, ay natutuklasan ngayon na hindi iyon totoo. Kasi may 2 pamilya na determinadong hanapin ang katotohanan. May isang bansa na nanonood at may isang CIDG na nagsabi na walang magiging takipan para sa pamilya ni Rene Baterbonia. Para sa pamilya ni Divine Adile, ang hustisya ay darating.